first of all, gusto ko magpasalamat in behalf of the Bonifacio family. I learned na kung gaano ka-importante ang inang sa inyo. This only shows how loving inang. You see it among all the people that she has touched. Kasi kahit sinong tanongin mo, lagi nilang sinasabi, napakabait ng inang. Napaka-accommodating, sabi niya ng kapatid ko. Kahit yung mga barkada niya, kahit na nagiinuman sila sa bahay, nagsusugal, no? Enjoy. Ang inang, open yan. Basta importante doon kayo sa bahay. Kasi ang lagi niyang gusto sa aming mga anak niya ay safe kami. Some would interpret it as parang nagiging masyado kami sheltered yung mga anak niya. It's just her way of showing how much she loved us. No? Talagang protektado kami eh. Tingin na iba, masyado niya kaming shelter from the, thank you anak. Ayan, kahit yung mga anak ko, I'm very, very grateful that they were able to see their grandma kasi naramdaman pa rin nila yung pagmamahal ng inang. Kung si Alex, yung nakita niyo yung lola niyo, na ganun yung estado niya during the last days, naiyak din siya. Kasi naalala niya kung paano siya inalagaan ng lola niya. And, they know, they're grateful. So yun, kahit sino talagang tanongin mo, kung sasabihin nila napakabait ng inang, alaga, no? Kahit sino tanongin, kahit mga pinsan ko, alam niya yan, ba? Ganun talaga yun eh. Kahit yung ano niya, kahit yung caregiver niya, yung ano, na nakilala lang niya dahil kung dumadaan siya sa bahay, nakita niya kung gaano kabait niya. Yun ang pinakamamiss ko sa kanya. Kasi kahit sa edad kong to, nag-aalala pa rin siya. Ginagabi ako, nag-aalala pa rin siya. Pinapatawagan niya ako kaya sa mga pamangkin ko, sila Andrea, kung nasan ka, tapos pag magpapaalam ako sa gabi, saan ka na naman pupunta? Gabi na. 50 years old na akong ginaganon pa rin niya ako. So yun mamimiss ko sa kanya. Inang, siguro ang regret ko lang is unlike you, I wasn't able to fully show how much I appreciate everything that you have done to, not just to me, lalo na ako, bunso ako eh, so madami siyang nagawa for me. And the reason I'm like this now is partly because of her. The way I deal with people, it's because of her. It's always because of our parents. So, that's what I'm very grateful about her. Paano ako makitungo sa tao, sa mga kakilala ko, sa mga friends ko, the way I treat you, it's because of her. No? Ganun siya kasi din sa ibang tao. The kindness that you see in me, it's from her. So thank you, and we will miss you. To everybody, thank you for showing up, especially those who saw her during her last days. Thank you for the prayers. She appreciated it even if hindi niya nasabi during the last days. She really appreciated it kasi ang inang people pleaser siya. So when she sees that
maraming tao na na-appreciate siya. Nagiging happy siya, sobra. Yun ang hindi matatawaran sa kanya. Again, in behalf of Inang, maraming salamat sa inyong lahat. Lahat ng tulong niyo sa kanya. Thank you, thank you. Isabel, Isan, tell something. Come on. Tell something. Eye contact. Andrea? Sa mga experiences ko all these years on my perspective. So, kanina na lamang ko yung mga life ni Nanang Esther from her immediate family, which is nice, and I think it was an achievement of hers talaga, yung long life niya, yung mga inattest ng mga sisters niya, yung mga children niya. So, for me and my perspective, parang wow, what an achievement. So, and up to the last, yun nga, yung care niya sa family niya, you will feel it. Kaya when she finally passed away, nasa house niya in comfort and surrounded by family, parang not all people who died can attain such a feat or such an honor. So in a way, kahit sad tayong lahat, parang on the back of my mind, I'm still happy for her. Yun nga, kasi nga, surrounded by loving family. But anyway, so yun nga, mga experiences ko all these years. So maliit pa ako, dumadalo, nangangapit bahay kaya na Esther kasi literally one gate lang kami. So nung maliit ako, naglalaro ako ng mga manok. Basta yung mga ano ko, may mga manok ako doon na nagta-travel kila na ng Esther. Mga insects, yung mga hindi pa nagagawa yung bahay sa likod, naglalaro kami sa mga lupa. Yun nga, nakatatak na sa isip ko. And as I'm growing up, I've noticed nga na kay Nanang Esther, ang main feature niya for me is yung napakalinis sa bahay. Sobra. As in, pag pumunta kami doon, every single time we visit as a family or even I was a kid before, magpapaa talaga ako kasi nakakahiya eh. Ang linis ng floor. Tapos every single time naman, sana huli mo yung tsinelas mo. Ganun yung dynamics namin every single time mag-visit. So, magpapaa ako every single time naman, yung tsinelas mo, parang ganun. Hindi naman nagbabago. So I used to tell her, Nanang is, mas malinis pa yung sahig nyo kaysa sa paa ko. So magpapaan na lang talaga ako. So, ganun. Sobrang malinis siya sa bahay. That's the one thing that I noticed. Maingat siya dun sa house nila. Kasi hanggang ngayon, if you visit the house nila, napaka-pristine. For me, compared to my house. Yung house, considering it's old na din eh, parang na yung house nila eh, parang stock pa yung form eh, bungalow pa eh, whereas yung ibang houses heavily modified na townhouses, sa kanila pristine. Yun, hanggang ngayon. Tapos one time, isa pang memory ko kay Esther, yung mahilig siya sa artista. Tama ba? Showbiz? Yeah. Yeah, showbiz. And then there's a time na nag-shooting Rico yan, sila Claudine, complete cast dun sa house nga nila. So parang syempre, parang tuwa-tuwa sila. Yung mother ko rin kasi umilig sa artista. So parang nangapit bahay sila dun or so. Palibasa, di ako mahilig sa artista. Di ko na alam yung details. Pero
the thing that I heard nga is si Claudine siya kasi dito yan natulog or nagstay dun sa kwarto or something. So, yun. Kasi nga, ang ganda ng bahay. So, yun. Ano po ba? Basta yun. Yun yung pinaka-impression ko kay Sir Romeo. And then, again, pag nag-visit kami, parati ko siya binibiro. Ana S, ano ulam natin? Ano pagkain mo siya? Biro lang yun. Ang problema dito kaya is, ang hirap biruin. Kasi, pag biniro mo, yun na Jen, ano yung may juice na, may merienda pa, ayun sila Isabel. Ganun siya. Super accommodating. It's very accommodating. And a few more memories. Basta madami. Parang mai-miss ko yung dynamics ng pag-visit namin kasi yung Sabado family kami, mga pinsan, mga pamangkin, usually visit her talaga. Every now and then. Tapos si Tito Doc din, yung pag meron session ng injection yung mga bata, doon din kami. Tapos again, pasok kayo. Napaka-accommodate. Yun yung may-miss ko na Esther. Sadly, her time in this earth has come to an end. Pero for me, for all of us, I think we should just talk about her every now and then so that she may live forever. Pass it down. Yung mga stories natin sa kanya. Bluetooth disconnected. Because when my mom died, parang ganun din yung ko na kwento lang natin sa mga anak natin kahit di siya nakita, mga ganun. Just keep her alive, immortal. Though obviously physically wala na siya dito. Pero amongst us, let's just keep on talking about her. Every day, every other day, kahit lumipas, pero yun nga, wag lang natin siyang kalimutan. So, thank you. I'm just a bit, nakikita ko yung dalawang si Andrea at si Isa. Sila kasi yung talagang naalagaan ata niya ng Esther talaga. May maliit pang table dun sa sala. Nagbabasa ng libro. Nagkukumon. Anyway, those are my fond memories kay Nanay.
For sharing our sorrow and for celebrating the remarkable life that my sister had here on earth. Sabi nila bawal magpasalamat, pero buong puso kami nag-appreciate sa pagpunta niyo dito at pakikiramay sa amin, pakikiisa sa amin, pagdadalamhati at pagdiriwang ng maganda niyang naging buhay dito sa mundo, ang pangangalaga niya sa kanyang mga anak, mga apo, pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid. Maraming salamat po.